Finally guys, finally, mukhang meron atang vlogger ang masasampulan. So kilala nyo naman ata guys kung sino yung tinutukoy ko, no? Which is si General Macañas na nagpapakalap ng fake news. So ngayon, pinapahanap na po itong si General Macañas. Macanas pala, kala ko Macañas. Macanas. So, pinapahanap na po siya as of the moment. So, kala ko nga fake news eh. Pero nung nakita ko yung balita, hindi naman pala. Totoo nga, legit guys, na pinapahanap na siya ngayon. At meron ding vlog si General Macanas na sinasabi niya na bakit ako kakasuhan, naglalahad lamang daw ho siya ng kanyang malayang pamamahayag at opinion niya daw ho yan sa kanyang analysis. And then may ipapakita din ako sa inyo later on na video. Panoodin natin kung totoo nga bang opinion yung kanyang ginagawa or pamimeke. Kasi guys, hindi ata na-inform itong si General Macañas sa pinagkaiba ng opinion, analysis, or chismis. Hindi siya na-inform doon. Hindi niya alam yung pinagkaiba nun, yung pagpapakalap ng chismis sa naglalahad ng opinion. Anyway, ito yung video guys, panood ko sa inyo na pinapahanap na itong si General Macañas. Kahapon ha, huwag niyong pagpapaniwalaan itong mga vlogger na kumakalagkad sa pangalan nila AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at PNP Chief Benjamin Acorda Jr. sa issue ng destabilisasyon tinutungis na ng PNP. Pinatasan na ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang kanilang anti-cybercrime group para bugisin itong vlogger na nagpapakilalang isang retiradong general na sandatang lakas ng Pilipinas. Ito'y matapos ipakalat ng isang retired Army General na nagkangalang Johnny Macanas Sr. sa kanyang YouTube video na kinukumbinsi yung ng PNP Chief at ito si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbitiw na sa pwesto. Ayon kay PNP Public Information na Office Chief Police Colonel Jean Pato, walang katotohanan ang nakasaad sa video at ito'y malinaw na isang uri ng paninira at disinformation. Dahil dito, natawagan ng PNP sa publiko na huwag ipakalat ang video dahil bukod sa wala ng katotohanan ng nilalaman nito, may katapat din itong kaparusahan sa halik sa umiiral na Anti-Cybercrime Act of 2012. Nabatid na ang YouTube page na The General's Opinion ay mayroon ng mahigit 100,000 subscribers at followers. Pakinggan natin, Audrey, ang bahagi na pangayat. Sa pagkakataon po ito ay nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan na mag-ingat po tayo sa pag-propose at pag-share po ng mga information and verified information at that sa ating po mga respective social media accounts. Maging responsable po tayo lahat dahil maaari po tayong maharap sa iba't ibang kaso for spreading unverified and fake news. Ang ating pong GPNP ay nagbigay na po ng utos sa ating anti-cybercrime group and at regional directors and field commanders to intensify the conduct of cyber patrolling and to validate all videos circulating on social media. Yan. Nako, mukhang masasampulan na din ata itong si General Macañas. Diba, sabi ko sa inyo, iba ho yung naglalahad ng press freedom. Okay lang na exercise natin, yung kalayaan natin sa malayang pamamahayag, pero with limitation. Sobra-sobra naman po ata yung pinapakalap niyang fake news na. Ito yung video guys pakita ko sa inyo yung pinapakalap niyang fake news. Ito yun ito yun yung nag-viral na video niya. So pakinggan nyo kung ito ba ay naglalahad ng opinion, naglalahad ng expression niya, analysis niya, or nagpapakalap ng chismis. Ito yung video guys kasi para wala ng madaming sat-sat, direct to the point na tayo. Gusto kong magbigay sa inyo ng update doon sa initiative ni Senator Amy na kinakausap niya si TBBM para mag-resign na lang para maiwasan ang pagdanak ng dugo. Yan po, may vlog ko kapon. Dahil ang mga anak ni Senator Amy, kinakausap nila ang kanilang mami na speak up, mama. Do the right thing for the sake of our country and for the sake of Grandpa Marcos Lee. So ngayon, may natanggap akong report na similar to this. Ang sinasabi dito, this is the message. Na hindi lang si Senator Amy ang kumakausap sa presidente.
may iba't ibang grupo o iba't ibang tao na kumakausap. Ito, basahin ko yung aktor na, Sir, mag-ready na po tayo. Kung hindi siya mag-step down na kusa o voluntaryo, gulo po ang mangyayari. Kinakausap na po siya o kinakausap na po sila, matigas lang si Smags. Yan po, yung actual text. Na, meron pang dagdag pala, short ano lang. Maraming may hawak sa pulburon video at marami ang gustong maglalabas nito kung hindi siya, kung hindi siya bababa o mag-resign, including yung nasa abroad. Kaya marami na po ang may hawak nitong pulburon video. Okay, yan. So, it is very clear, no, sa kanyang statement na hindi siya nagbibigay ng opinion niya or analysis. Nagbibigay siya ng chismis, intriga. Kasi first things first, sabi niyo, meron akong update. 'Di ba? Analysis ba yun? Opinion ba yun? 'Di ba nagbubuo na siya ng senaryo eh. Pangalawa, ano yung sabi niya? Yung anak daw ni Senator Amy, kinakausap na itong si nanay nila, which is si Amy Marcos, at kausapin, speak up para bumaba sa pwesto itong si Pangulong PBBM, at naka-receive daw siya ng text coming from kung ano ba yung socio nila, na kapag nagmatigas daw si Pangulong PBBM ay mag-aaklas sila. So, hindi na yun analysis, hindi na din yun opinion. Nagbibigay ka na ng contradict, 'di ba? Nagbibigay ka na ng senaryo. So, hindi naman kami pinanganak kahapon, 'di ba? Hindi ka ba na-inform na mali ang ginagawa mo? Naturingan kang retired general na appointee ni Pinoy. So, na-research ko yun, guys. Appointee talaga siya ni Pinoy, which is totoo yun. So, hindi ka ba na sa sarili mo, nababanas na tumatanggap ka ng pensyon coming from the pera ng taong bayan? Sinuswelduhan ka ng gobyerno ni Pangulong PBBM, tapos yan yung ginagawa mo, nagpapakalap ka ng fake news. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Diba dapat sa'yo, tanggalan ka ng pensyon eh. Diba? Kasi mali ang ginagawa mo. Hindi tama yan. Wala namang walang mali. If exercise mo yung free speech mo, but in a rightful way. Kasi hindi lahat ng free speech ay free speech. Nagigets nyo ako, guys? 'Di ba? Hindi lahat ng gusto mong sabihin, pwede mong sabihin. May kalayaan tayo, pero dapat with the limitation. Kasi yung freedom of expression, trabaho din nating mga mamamayang Pilipino na gamitin yan ng maayos. Obligation din yan. 'Di ba? Hindi di porket na sa democratic country tayo, lahat ng mali, kahit mali, ilalahad nyo, kahit yung magpakalap ng fake news, hindi naman ata tama yun. Di ba nga, kagaya ng sinabi ko sa inyo, guys, hindi deserve ng mamamayang Pilipino na makarinig ng fake news. And then, guys, ito yung rason niya nung kumalat yung viral video niya. Ito yung sabi niya, tingnan mo, may pagkasinto-sinto nga, guys. Panoodin natin. Daming nagtitext, nagtatawag sa akin, nagpapadala ng mga vlogs. Tungkol na ito, kakasuhan kami. Yung isang text na receive ko kaninang umaga na narinig daw nila sa DZRH, Dayo Makalma, na ako daw, baka kasuhan. Baka ka lang naman. May mga vlogs din na ganun. Posibleng kasuhan. So, dalawa ang posibleng ikaso na nakikita ko. Yung sedition at saka fake news. Yung sedition, kaming dalawa ni Captain Dado. Yung fake news, parang ako lang dahil nagpapakalat daw ako ng fake news. So, unahin ko lang muna yung fake news. Meron akong vlog na siguro 5 days ago. Ang aking title is Good News. AFP PNP generals convincing BBM to resign? Question mark. Yun ang aking title. At ang dami nang nanood. In 5 days, malapit na pong 100,000. So, yun ang isang, I don't know,
Nabasa ba nila itong gobyerno, AP, na nagpapakalat daw ako ng fake news na hindi naman totoo na merong AFP, PNP generals na kumakausap na mag-resign si BBM. Pinanood ko ulit yung video ko na yun. Nireview ko ba? Nako, very clear yung sinasabi ko. Analysis ko lang ito, opinion ko. Hindi ito akin lang personal, kaya nga opinion. Nagpapayag lang ako ng analysis. So kung Yan. Nagpapahayag lamang daw siya ng analysis. We're not born yesterday. Hindi kami tanga. Gagawa ka na daw. Ayan yung mga palusot nila, guys. So, kunyari, naalala nyo sa Facebook, diba? Mangi-scam sila, manghingi ng pera, tapos sasabihin nila, hindi ako yung nag-post niyan, hacker niyan. Diba? May mga ganong palusot. Ganyan din yung ginagawa niya. Para hindi siya madali. Pero it is very clear na, clearly stated naman na hindi siya nagbibigay ng opinion. Lalo pat sinabi niya na meron siyang update. Diba? Opinion ba yun? Meron daw siyang na-receive na text na mag-aal sa balusa sila. Tama ba yun? Diba? Mali. Mali yung ginagawa ni General Opinion. Tapos, pilit niya tayong ginagawang bobo. Diba? Para naman tayong pinanganak kahapon. We're not born yesterday, General Macañas. Face, harapin mo yung kasong, yung problema kinakaharap mo ngayon. Diba? Yan yung best way. Hindi yung magpapalusot ka pa, ang dami mo pang satsat, 'di ba? Umamin ka na lang. 'Yun ang pinaka best way diyan. Mag-sorry ka. Hindi naman ata ikabababa ng prinsipyo mo kung mag-sorry ka. Walang mali sa paghingi ng sorry. Anyway, yan, nakita nyo na. Pinapahanap na ngayon, guys, si General Macañas. Literal na, I think, na mukhang masasampulan tong general na to. So anyway, nakahinga na din tayo ng maluwag. Finally, it's me again, si Mima Alicia, yung nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.